Ipagpapatuloy natin ngayong araw ang series of interviews natin sa mga NCAA teams. Makakausap natin ngayong gabi ang Jose Rizal University Heavy Bombers. Andito si Assistant Coach Vic Lazaro at players si sina Paulo Contejos, John Grospe, Gio Lascati, Jordan De La Paz at Tay Chodoro. Guys, welcome to The Score. Salamat sa pagdalo. Coach, simula muna ako sa iyo. Can you grab a mic? Kamusta yung plano ng coaching staff this year? Alam ko, dalawa na nag-graduate. Maganda ang run nyo last year. Nag-Final Four. Anong target ng GRU sa season 92? Well, itong start, gusto namin talaga makapasok na ng finals kasi sabi ni Coach Verhel, masyado ng palagi na lang Final Four. Every year, puro Final Four. So, gusto niyang makapasok na ng finals talaga. Okay. Siguro bigyan natin sa mga guards, Paolo and Tay. Ano yung sinabi ni Coach Verhel na meron ba siyang parang pakiramdam na hinog na kayo, ready na, pang finals? Yun ba pakiramdam din ninyo na ilang years kayo nagpa-Final Four? Sige, Jackin po. Tay muna, Tay. Sige. Sa tingin mo ba hinog na itong team na pang finals na talaga, hindi lang pang Final Four lang? Para sa'yo. Sa amin ni Pao, sa isip namin, tingin namin ito na yung pinaka-best team namin ngayon. Okay. And sana hindi masayang yung effort na bibigyan namin ngayon. Sana pumasok talaga kami ng finals. Pao, alam ko hindi madali. Maraming malakas sa teams. May Arellano, may San Beda, may Letran. Paano sa tingin nyo na finally makuha niya na yung top 2 stats maka-finals kayo this year? Siguro one game at a time kami and yun nga, every game laban lang kami. Tapos yun kasi natalo kami ng first 2 games, so parang kailangan gumawa na kami ng move para hindi masayang tong season na to. Okay, balikan ko lang Coach Vic, nag-break na matagal, 'di ba? During the FIBA 12 days. Pero during the break, hindi maganda pakiramdam kasi dalawa talo ninyo, 'di ba? So ano yung mood nung time na yun na nag-i-ensayo kayo, nag-practice game ba kayo? Paano niyo pinaghandaan yung kumbaga yung pag-bounce back kahapon against CSP? Yung mood medyo frustrated kasi talagang start namin talaga dapat strong start kami sana tong NCAA season na to. Kaso nga 2 games namin lost agad. Tapos yung break namin ginawa siguro ulit kami, nag-tune up kami. Okay. And then inana namin yung mga mali namin dun sa depensa namin. Tapos nag-regroup yung team. Then yun, nag-respond naman yung team, nag-respond yung mga leaders namin. Okay. Especially yung mga sila Paulo, sila Tay. Right. Jordan, Gio, kayo dalawa sa mga bigs no, na lumalaban talaga. Alam natin ang NCAA, deep yung mga lineup namin big man. Meron kayong Putucci, may Wahab na Romaresbach. Pero paanong mindset ng mga big man ninyo this year? Kasi yung mga favorite teams, Arellano, mga San Beda, may mga big man sila. Paano kayo nagsasama-sama kayo with the 2 imports? Kami naman more on defense kami. Lalo na yung mga big man tulong-tulong. Kasi yung offense namin, nakafocus sa guards, kala Paulo, kala Tay. Kaya kami, tumutulong talaga kami sa loob, tulong-tulong talaga kami sa defense and mga rebounds. Okay, Gio, ganun din. Alam natin, hindi naman nagkulang sa offense itong dalawa kahit last 2 seasons. So yung defense kaya ang magiging importante na ipa-step up this year all the more para umangat? Siguro kami, yun na lang yung matutulong namin kasi parang para sa ibang teammates nila, Paul and Tay, parang hindi na kami dapat makigulo sa kanila sa offense kasi Makigulo. Pero malaking tulong din kayo kung maganda yung mga screen, maganda yung hindi namin makipag-agawan pa sa kanila. Parang kami, tutulong na lang kami sa ibang bagay, sa defense, sa rebounding. Yun na lang yung natutulong namin sa kanila. John, maganda yung nabagay ni Gio. So, ibig sabihin ba, although meron kayong dalawang stars na magaling talaga mag-score, na everybody else ba naintindihan ninyo yung mga roles ninyo na it might not be points, pero may mga kanya-kanya roles sa team? Para sa'yo, ganun ba yung pagkakaintindi? Kasi dapat, i-accept na lang namin yung role namin sa team. Kumbaga, kung ano yung matulong mo, yun na lang yung ibigay mo. Huwag ka nang makihati pa kung sila yung gumagawa. Kung talagang swerte sila. Tay, para sa inyo ni Paolo, ano bang motivation nyo? Ang dami magagaling na guards sa NCAA. Siyempre, si Giovanni, grabe yung ginagawa niya ngayon. San Beda also have good guards. Para sa inyo, ano yung motivation nyo na pag natapat kayo sa mga malalakas sa teams na may malalakas na guards din? Sa amin ni Pao, siyempre, grab na rin namin yung opportunity na yun. Pero alam naman namin na siyempre kaya rin namin makipagsabayan sa kanila. Mag-best friend ba kayo? Mahirap ang dalawang gwardiya na ball heavy. Paano ba yung relationship niyo on the court, off the court? Paano kayo nakaka-chemistry? Kumbaga.
Hindi, minsan, kasi hindi kami pinagkasabay ni Coach Virel. Okay, may times na gano'n. Oo, correct. Siya lagi mag-start, tapos ako yung backup niya. Okay. Tapos, yun lang, siguro sumusunod lang kami sa game plan. Okay. Tapos pag may mga magagaling kaming kalaban, hindi kami yung bumabantay doon. Sila mabantay. Sila na yung bahala. Nagkakaubusan eh. Coach Vic, balik tayo. Kamusta yung chemistry ng team? Through the years, nagpa-Final Four, ito nga, nagmamature. Iba yung sabihin natin na skill level. Pero yung may malaking bagay din yung chemistry. Gaya na napakita ng Letran last year, di ba? Na iba yung samahan nila. And they use that to beat the San Beda. Yes, maganda naman kasi yung chemistry kasi siguro 2-3 years na silang magkakasama talaga eh. Oo. So, sa chemistry naman, siguro wala naman nagiging problem. Siguro ano na lang, siguro yung pinaka-plan na lang, game plan, na kailangan na lang sundin siguro ng mga players. Especially pagka nag-game plan si Coach Virel. Usually talaga dapat sundin namin yung game plan para mas maging maganda yung resulta ng ano namin. Sa libang to, sino bang pinaka-senior dito? Ito na, Si Jordan. Jordan, okay. May tanong ko sa'yo. Para daw kayong Cleveland Cavaliers na ang tagal ng gutom ng title eh. Kasi di ba, ilang years? 44 years ba? Tama ba? Or ganun kadaming years. Wala pang championship ang JRU. Bilang isa sa mga veterano, ramdam mo ba yun yung gutom ng JRU na wala pang championship? Oo, kasi pang 5 taon ko na to sa NC. Talagang simula ng first year ko for Final Four. Correct. Kaya gustong-gusto ko na din talaga mag-champion. Lahat naman kami, yun naman talaga yung goal namin, mag-champion. Correct. Pero malaking tulong din yung paggutom din yung buong university, yung buong community, hindi lang kayo as a team. Oo, sobrang thankful kami sa JRU community dahil todo suporta sila sa amin every game. Okay. Coach, para sa inyo, anong magiging key sa pag-adjust to start winning again? You won yesterday. Yung mga talo nyo, dikit naman, pero mala natin, maraming magiging madikit na game. Dami man lang sa teams eh. Para sa inyo, anong magiging susi para ma-maintain yung winning track na? Yun nga, gaya ng sabi ni Paolo, one game at a time muna. Siguro, we get as many wins as we can dito sa elimination. Then, at saka namin paproblemahin yung Final Four. Okay. Then, i-ano namin yung game plan ni Coach Virel. Eksakto lang na. Marami nagsabi nung start ng season na favorite ang San Beda. Sa inyo, ano sa pag-usapan nyo, ano sa tingin yung mga top teams na talagang nandun sa target sa NCAA this year? Ngayon, ang talagang yung Arellano, then San Beda, of course. Siyempre, then Letran as defending champion sila. Siyempre, andun pa rin sila sa usapin na malalakas na team. Ngayon. Alright, well, we wish you all the best. Good luck sa inyo guys. Congrats sa pagpanalo kapon. Big win, tambak pa. So, mukhang kita ko naman sa mukha nyo, bumahilik ng kumpiyansa ng JRU Heavy Bombers. Maraming salamat. Thanks. Thanks, guys. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.